problema? Anak tayo, pero wala tayong pangako. Wala tayong pinangahawakan ng kanyang salita. Pero kapag meron tayo ng salita, definitely may mangyayari. Now, tignan nyo to ha. Meron po ng forces of darkness, meron din po ng forces of light. Pero, mayroon ng target ang demonyo. Ngayon pala, gusto ko kayong sabihan dito. Hindi ko kayo tinatakot, pero ang katotohanan, ikaw yung target ng demonyo. Tignan mo. Gusto ng demonyo, masira ka sa trabaho mo. Gusto ng demonyo, masira yung identity mo. Gusto ng demonyo, masira yung relationship mo sa asawa mo, maghiwalay kayo. Gusto ng demonyo, even yung character mo, tumalikod ka sa Diyos. Huwag mo paniwalaan ng Diyos. Gusto ng demonyo, manira. Because the enemy has come to steal, to kill, and to destroy. Gusto ng demonyo, nakawin niya yung blessing na para sa iyo. Gusto ng demonyo, alisin niya yung joy na meron ka na nanggagaling sa Santong Espiritu. Aalisin niya dahil yung makalooban ng demonyo. Pero you know what, buti na lang po, sa kabila ng tayo po yung target ng demonyo, buti na lang may Diyos tayo kasama. Kaya ito yung dapat natin maunawaan. Paul reveals the sobering truth that there is real enemy who is actively working to steal, kill, and destroy. He will not sit being idle sometimes, or most of the times, while the church grows and thrives. Kapag ka po ang simbahan lumalago, kapag ang pananampalataya natin lumalago, ikaw yung target ng demonyo. Kaya the more na lumalago ka, the more na mayroon ng pagkatake na dapat alam mo na ito. Instead, he and his kingdom of darkness are waging war against God's people. As Paul closes his letter to the believers in Ephesus, he issues a clear call to stand firm. Kung bakit lagi niya sinasabi, stand firm. Sabi mo sa katabi mo, stand firm. Tumayo. Manindigan. Overcoming. Hindi katalunan. Tama? Now, tignan natin ngayon, ano po yung understanding ng spiritual warfare at ano po yung mga armor po na to, yung full armor. Alright? Now, the spiritual warfare is ongoing battle, not physically, but spiritually, of every believer against forces of darkness. Kung bakit we do not wrestle against blood, but against principalities, against powers, and against, ito pong mga demonic forces or demonic hosts na tinatawag. Now, stand during the warfare by putting on the whole armor of God. Ano yun? Meron po na tinatawag po na defensive armor. Meron ng offensive, meron ng defensive. Defensive po yung belt of truth. Pag sinabi po natin ng belt of truth, yung Roman soldiers po that time, nagsusuot po sila ng belt of truth, yung pong belt, nagsusuot sila ng belt para po yung robe nila, yung pangtaas at saka yung pangbaba, at saka po yung lalagyan ng espada ng dudugo niya nakadugtong